Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang dalagang ginustong magpakasal sa lalaking mayroon ng mga anak. Laging binibigyan ni Mrs. Lisa ng mas maraming atensyon si Elizabeth kaysa sa iba. Walang nakakaalam kung bakit siya nagpapakita ng ganitong paboritismo, ngunit isang matandang babae na nagpupunas ng luha ang nakakaalam. Nakikita niya ang kanyang anak na babae sa batang iyon. Namatay ang kanyang anak na babae kasama ng kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan. Wala na siyang ibang anak kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagpapalaki ng mga ulilang bata. Diyos ko, kamukhang-kamukha siya ng anak kong si Jenny. Naisip ni Mrs. Lisa habang niyayakap ang batang ulila. Nararamdaman ni Elizabeth ang init na nagmumula sa kanyang guro. Laging sinusubukan ni Mrs. Lisa na pasayahin ang batang babae sa pamamagitan ng pagbibigay ng masarap na pagkain o pagbili ng mga bagay para sa kanya. Samantala, itinuturing naman ni Elizabeth ang kanyang guro bilang kanyang anghel na tagapag-alaga at ina-inahan. At dahil kay Mrs. Lisa, agad siyang nakahanap ng trabaho nang umalis siya sa ampunan. 6 na buwan na ang nakalipas, ang manager ng isang cafe ay kapatid ni Mrs. Lisa at masaya niyang tinanggap sa trabaho si Elizabeth. Tinulungan niya din itong magkaroon ng maliit ngunit maaliwalas na apartment. At tuwing katapusan ng linggo, binibisita ni Elizabeth si Mrs. Lisa at binibilhan ng paborito nitong mga matatamis na siyang kahinaan nito. "Kamusta na ang trabaho mo, Elizabeth? Sabi ng kapatid ko na malaki ang iyong progreso at determinado ka. Madali kang magiging manager niyan." "Opo, sinusubukan ko po. Bukod po dyan ay hindi ko po kayo pwedeng biguin." May napupusuan ka na bang mapapangasawa? Bakit mo itinatago ang mga magaganda mong mata? Alam ko, bata ka pa. Marami pang pwedeng mangyari. Hindi ko pa po naiisip ang tungkol sa pag-aasawa. Gusto ko po munang makatayo sa sarili kong mga paa bago ako magdesisyon. Pag-iwas na sagot ni Elizabeth. Hindi niya gustong palalimin pa ang usapan tungkol dito. Tumango naman si Mrs. Lisa bilang pag-unawa at itinago ang kanyang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Mahal niya si Elizabeth at nais lamang niya itong mapabuti. Isang araw, pagdating ni Elizabeth sa trabaho ay agad siyang nilapitan ni Betsy. "Bakit ngayon ka lang? Bilisan mo na, tingnan mo kung gaano karaming tao. Biyernes ngayon. At saka nga pala, andyan ang manliligaw mo, naghihintay dun sa sulok." "Ayun no, yung lalaki dun sa sulok. Hindi mo ba nakikita? Tinititigan ka niya oh. Araw-araw siyang pumupunta, pero hindi mo man lamang siya pinapansin." Nakangiting sabi ni Betsy. "Ano ka ba naman, Betsy? 10 taon pa sigurong mas matanda sa akin yan. Kailangan ko ba yan?" Sagot ni Elizabeth sabay punta sa kusina upang kunin ang kasunod na order. "Siguro nga hindi siya gaanong bata, pero nasisiguro ko na mas matibay at mas maingat siya kaysa sa mga kaedad natin." "Para kang nasa likod ng bato, Betsy," sabi ni Elizabeth bago umalis ang kaibigan. Hindi alam ni Elizabeth ang pangalan ng kanyang lihim na manliligaw, ngunit alam niyang araw-araw itong pumupunta sa loob ng 1 buwan at hindi nito pinalalampas ang pag-order ng 1 tasa ng kape. "Maraming salamat, Elizabeth," sabi ng lalaki. "You're welcome," sabi ng waitress na mayroong nakakaakit ng ngiti. Ngumiti rin sa kanya ang lalaki. Naramdaman ni Elizabeth ang init at lambing sa mga mata nito habang pabalik siya sa counter. Tila ba lumulutang siya sa kaligayahan dahil sa papuring nakuha niya sa customer. Sana lang ay may iba pa na tulad niya. Bulong ni Elizabeth sa sarili. "Tingnan mo yung mga lasing na mayayaman sa kalapit na mesa. Wala na silang kahihiyan. Nakakadiri, pero kailangan pa rin natin silang pagsilbihan." Bulong ni Betsy at umiling patungo sa direksyon ng mga ito. Humarap si Elizabeth at nakita ang bastos na grupo ng mayayamang mga binata na nagagasta ng pera ng kanilang mga magulang. Nagtatawanan ang mga ito at malakas ang mga boses sa pagkikwentuhan. Paminsan-minsan ay napapatingin ang mga customer ng cafe sa mga binatang ito, ngunit walang sumubok na magreklamo. May ilan na natatakot at may iba naman na ayaw lamang magdulot ng gulo. Ang tanging customer na laging umiinom ng kape tuwing gabi ang tumitingin sa mga kabataan na halatang hindi sumasang-ayon. Samantala, napagpasyahan naman ni Elizabeth na kausapin ang mga magugulong kabataan. "Humihingi po ako ng paumanhin, pero pwede po bang pakihinaan ng kaunti ang pag-uusap ninyo? Hindi lang po kayo ang tao dito.
at naiistorbo po ninyo ang ibang customer. Kung gusto naming mag-usap, mag-uusap kami. Binayaran namin ang aming order. Kaya't ano bang reklamo nila sa amin? At ang lahat ng hindi nasisiyahan ay pwedeng umalis. Sagot ng isang binata na siyang namumuno sa grupo. Wala kayong karapatan na magpasya kung sino ang nararapat dito at kung sino ang hindi. Naiiritang sabi ni Elizabeth sa walang galang na tono ng bastos na lalaki. Hoy, sino ka ba sa akala mo? Parang reyna ka dito ah. Isa ka lang namang karaniwang katulong. Dalhin mo na lang ang order namin. Sagot ng mayamang lalaki. Napagpasyahan ni Elizabeth na wag nang makipagtalo at wag nang palakihin pa ang hindi kanais-nais na sitwasyon. Gayonpaman, ang mayamang binata na nasaktan sa mga sinabi ni Elizabeth ay nagkimkim ng galit at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para ilabas ito sa kawawang waitress. Pagkatapos ng kanyang shift, nagmadali si Elizabeth na umuwi sa kanyang apartment. Ngunit hindi niya alam na may 3 bastos na lalaki na sumunod sa kanya. Handa silang maghigante sa ginawa nito. Hoy, ikaw, anong pangalan mo? Sigaw ng isa sa mga lalaki habang hawak ang kamay ng dalaga. Bitiwan mo ko! Anong karapatan mo? Sigaw ni Elizabeth habang lumilingon-lingon sa paligid. Ngunit wala ni isa man lang siyang nakita na makakatulong sa kanya. Nakatira si Betsy sa ibang bahagi ng lungsod at malamang ay nasa kalagitnaan na ito ng biyahe pauwi sa mga oras na iyon. Samantala, habang pinalilibutan si Elizabeth ng mga lalaki, biglang may lumitaw na isang matangkad at maskuladong lalaki sa likuran nila. Itinulak nito ang lasing na lalaki, kaya't nagkaroon ng gulo at nahirapan ang tagapagtanggol ni Elizabeth. Gustong tulungan ng dalaga ang lalaki, kaya nagsimula siyang sumigaw at humingi ng tulong. Sandaling natigilan ang mga mayayamang binata at pagkatapos ay nagpalingon-lingon. Ang pagkaantala na ito ay sapat na para makawala si Elizabeth at ang kanyang tagapagtanggol mula sa mga galit na lalaki. Pagliko nila sa isang kanto, tumakbo sila sa mga bakuran para mabilis na makalayo. Nakahinga lamang sila ng maluwag nang sa pakiramdam nila ay ligtas na sila. Sa buong oras na iyon, hindi nakita ni Elizabeth ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya. Ngunit nang makarating sila sa ilalim ng poste ng ilaw sa kalye, nasuri niya ito ng mas maigi. Laking gulat ni Elizabeth nang makita na ito ay ang parehong lalaki na laging umiinom ng kape. Salamat nga pala, nahihiyang sabi ni Elizabeth. Sa totoo lang, ginawa ko lang ang parte ko. Nakipag-away ako na parang isang batang paslit. Sino ba naman ang makakaalam kung paano yun matatapos kung hindi mo ko tinulungan? Oh, sira ang jacket mo sa likod. Halatang halata pa naman. Alam mo, tara sa bahay ko. Total malapit lang naman yon. Magtitimpla ako ng kape at aayusin ko na rin ang jacket mo. Hindi ako tutol dyan. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ang pangalan ko ay Leo at ikaw ay Elizabeth. Alam ko na. Ngumiti ang lalaki at hinawakan ang kamay ng dalaga. Nag-usap sila habang nasa daan papunta sa bahay ni Elizabeth tungkol sa mga detalye ng nangyaring insidente kamakailan. Dito nga pala ako nakatira. Halika, pumasok ka. Hindi ito mansyon pero maayos naman. Inanyayahan ni Elizabeth si Leo sa banyo para mag-ayos ng sarili. Pagkatapos magtimpla ng masarap na kape ay sinuri ng dalaga ang jacket at napag-alaman na maaari pa itong tahiin. Masigasig na tinitingnan ni Leo ang dalaga habang mahusay nitong tinatahi ang kanyang jacket. Ayan, hindi mo makikita ang tahi kung hindi mo titingnan mabuti. Maayos ito at hindi maghihiwalay. Biro ng dalaga habang tinutulungan si Leo na isuot ang jacket nito. Maraming salamat Elizabeth at iniligtas mo ko. Hindi nga ako maalam magtahi. Malamang itatapon ko na lang sana itong jacket. Kaso sayang naman dahil isa itong dekalidad na gamit. Sabi ni Leo habang papunta sa pintuan. Bilang pamamaalam, tumayo si Elizabeth sa dulo ng kanyang mga paa at niyakap si Leo habang namumula ang kanyang mukha. At pagkatapos ay tinitigan niya ito paglabas ng pintuan hanggang sa mawala ito sa kanto. Kinabukasan, ikinuwento ni Elizabeth sa kanyang kaibigang si Betsy ang nangyaring insidente. Kita mo Elizabeth, sinabi ko na sayo, isa siyang tunay na lalaki at hindi siya natatakot sa mahirap na sitwasyon. Maniwala ka sa akin, ligtas ka sa kanya na parang nasa likod ng bato. Sabi ni Betsy habang piliyang kumikislap ang mga mata nito. Sabik na hinintay ni Elizabeth ang gabi upang malaman kung darating si Leo o kung ititigil nito ang kanyang nakasanayan.
Ngunit nang sumapit ang 6:00 ng gabi, nakita ng dalaga na bakante ang mesa kung saan karaniwang umuupo si Leo. Matapos tapusin ni Elizabeth ang kanyang shift, lumabas ito at doon niya nakita si Leo. Papalapit ito sa kanya na may dalang malaking bouquet ng mga bulaklak. Nabigla si Elizabeth at hindi makapagsalita. Gayunpaman, hindi nawala ng kumpiyansa ang lalaki. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at inalok niyang maglakad-lakad. Hindi nila malilimutan ang gabing iyon. Lumabas na si Leo ay isang napakagalang at maasikasong manliligaw. Nagdulot ito kay Elizabeth ng hindi kapanipaniwalang emosyonal na kaginhawahan. Sa pagkakaalam niya, ito ay isang driver ng truck. Marami itong naikwento tungkol sa iba't ibang lugar at mga bagay na nakita niya sa kanyang mga paglalakbay. Habang nagpapaalaman ay hinalikan nila ang isa't isa at nagkasundong muling magkikita kinabukasan. Simula noon, araw-araw na nagkikita ang magkasintahan, maliban na lamang kung kailangang umalis ni Leo para sa trabaho. Tuwing nasa daan si Leo, nag-aalala at kinakabahan si Elizabeth. Pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang taong kanyang masasandalan at makakatiyak na magiging maayos ang lahat. Araw-araw ay mas lalo siyang nahuhulog kay Leo at alam niya na pareho ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Mahal na mahal at may malasakit si Leo kay Elizabeth at makikita ito sa bawat kilos at tingin ng lalaki. Ang mga gabing walang tulog, maiinit na yakap at halik at romantikong mga tagpo ay tila hahantong sa isang kasalan. Samantala, palaging may nararamdaman si Elizabeth na tila may kulang. Pakiramdam niya ay may bumabagabag kay Leo at hindi nito alam kung paano sasabihin. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng isang malapad na puno sa parke. Naglakas loob si Leo na sabihin kay Elizabeth ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sa totoo niyan ay may asawa ako dati, pero namatay siya sa panganganak at naiwan akong mag-isa kasama ang 3 kong anak. Elizabeth, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang lahat ng ito. 3? Nabibiglang sabi ni Elizabeth. Oo, Elizabeth, may 3 akong anak. Ang kambal na lalaki na sina Jack at Jacob at ang bunso na si Kate. Namatay ang asawa ko habang ipinapanganak siya. Pero paano mo naman naitaguyod ang lahat ng ito ng mag-isa? Nasanay na ako. Iniwan ako ng nanay ko sa isang bahay ampunan at tumakas kasama ang isang biker. Maraming taon na ang nakakaraan. Hindi niya rin ako kailangan tulad ng hindi ka rin kailangan ng iyong ina. Pero hindi ko hahayaan ang mga bata na mapunta sa bahay ampunan. Elizabeth, marahil ay hindi mo na ako pakakasalan ngayon. Lalo na at may ganitong pasanin. Tanong ni Leo na may malungkot na ngiti. Kung yan ay isang opisyal na alok, sasang-ayon ako. Bakit hindi? Isa rin akong ulila at alam ko na kailangan ng mga bata ang isang ina, lalo na ang pinakabunso. Salamat, mahal ko. Sigurado akong mauunawaan mo ako. Natutuwang sabi ni Leo, umaasa sa kanyang minamahal na kasintahan. Elizabeth, hindi mo kailangan ng lalaking marami ng anak. Hindi mo ba iniisip ang sarili mong kinabukasan? Handa ka bang magpalaki ng mga anak ng iba? Samantala, kahit anong gawing pagkukumbinsi ni Betsy sa kaibigan na wag itong magpakasal ay nauwi lamang sa wala. Agad namang nagbago ang isip mo, Betsy. Di ba nga, ikaw ang nagpayo sa akin na piliin ko siya? At ngayon ay sinusubukan mo akong pigilan sa pag-aasawa. Tiwala si Elizabeth sa kanyang desisyon sa kabila ng lahat ng mga pakiusap ni Betsy. Nagpakasal sina Elizabeth at Leo. Ngunit bago pa man sila ikasal, ipinakilala na ni Leo si Elizabeth sa kanyang mga anak. Labis na ikinatuwa ni Elizabeth ang pagkikita nila at humanga siya sa magagandang asal at pagiging magalang ng mga bata. Para sa kambal, naging matalik na kaibigan at nakatatandang kapatid si Elizabeth, habang tinawag naman siyang mama ng bunsong si Kate at napaluha siya dahil sa tuwa. Noong una, hindi naging madali ang buhay may asawa. Ang maiwang mag-isa kasama ang 3 bata ay hindi madali. Pero itinuring ni Elizabeth ang sarili bilang isang malakas na babae at sa kalaunan ay nasanay na siya. Hindi na niya pinapansin ang mga problema at alalahanin sa pamilya. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa ay darating ang kaligayahan sa pamilya.
Sabik niyang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang asawa mula sa bawat biyahe. Nag-resign si Elizabeth sa kanyang trabaho sa cafe at inialay na lamang ang lahat ng kanyang oras sa pagpapalaki ng mga anak na labis niyang minamahal. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan, napansin niya ulit ang isang peklat sa kamay ng kanyang asawa na tila isang hugis ng krus at matagal na niyang gustong itanong kung saan ito galing. "Honey, ano yung marka na yan sa kamay mo?" Ako at ang kaibigan kong si Andrew ay nagpasya na gumawa ng marka ng katapatan at pagkakaibigan. Isang krus sa kamay na ibig sabihin ay magkaibigan magpakailanman. Gumamit kami ng mainit na pako para gawin ito at mayroon din siya nito. Sagot ni Leo na nahihiya sa kanyang kabataan. "Nasaan na ngayon ang kaibigan mo?" Hindi ko alam. Pinaghiwalay kami ng buhay pag alis namin ng bahay ampunan. May kanya-kanyang buhay na kami ngayon. Hindi alam ni Elizabeth ang mahalagang papel na gagampanan ng pag-amin na ito sa hinaharap. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kaligayahan ng pamilya ni Elizabeth. 3 taon lamang na puno ng pagmamahal, pag-aalaga at pag-uunawaan. Labis na napamahal si Elizabeth sa mga bata at sabay-sabay ng mga ito na tinatawag siyang mama. Tila abot kamay na ang kaligayahan, ngunit dumating ang kamalasan sa tahanan ni Elizabeth nang hindi inaasahan na naglugmok sa kanyang buhay sa dagat ng kalungkutan at paghihirap. Sa huling biyahe ni Leo, ang mabigat na trailer ay sumalpok sa isang dump truck na tumawid sa kabilang linya ng trapiko. Sa kasamaang palad, nakatulog ang driver ng dump truck at sa isang iglap ay ito ang naging sanhi ng kakilakilabot na aksidente. Ang balita ng pagkamatay ng kanyang asawa ay labis na ikinagulat ni Elizabeth. Hindi niya alam kung paano haharapin ang labis na kalungkutan at umasa na lamang sa mga antidepressant at pampakalma na injeksyon. Malabo na niyang naaalala ang libing at ang lahat ng mga sumunod na araw ay tila isang masakit na bangungot para sa kanya. Si Betsy na laging nasa kanyang tabi ay sinuportahan siya sa abot ng kanyang makakaya. Bagaman, minsan ay nagmumungkahi ito ng mga bagay na lubos na hindi katanggap-tanggap para kay Elizabeth. "Elizabeth, dalhin mo na lang ang mga bata sa bahay ampunan. Saan ka napupunta kasama ang 3 bata, ha? Mapapagod ka lang. Sisirain mo lang ang sarili mo at pati na rin sila. Hindi ko ibibigay ang mga anak ko kahit na kanino. Sa akin sila, naiintindihan mo? Hindi sila maaaring pumunta sa bahay ampunan. Ibibigay ko ang huling hininga ko para maitaguyod ko sila. Sila ay aking laman at dugo bilang alaala kay Leo. Alam mo yan." Sagot ni Elizabeth habang umiiyak. Umiling na lamang si Betsy. Nauunawaan niya na hindi na niya kayang baguhin ang isip ng kaibigan. Lumipas ang 1 taon na parang hindi namamalayan. Sa mga sandaling ito, isinuot ni Elizabeth ang damit na pangluksa at nagsindi ng mga kandila sa simbahan upang mas mapanatag si Leo sa kabilang buhay. Napagtanto niya na kailangan niyang itaguyod ang mga bata, kaya nagpasya siya na maghanap ng trabaho. Gayunpaman, hindi na siya bumalik sa cafe dahil hindi angkop ang schedule niya doon. Sa tulong ni Betsy, nakahanap si Elizabeth ng trabaho bilang isang assistant secretary sa isang kumpanya ng real estate. Hindi naging madali ang trabaho. Marami siyang naging alalahanin kaysa sa dati niyang trabaho sa cafe. Ngunit iyon ang kailangan niya. Dahil abala sa pagtatrabaho, wala na siyang oras para isipin pa si Leo at ang kanyang mahirap na kapalaran. Lumipas ang mga araw at unti-unting nasanay si Elizabeth sa ritmo ng trabaho sa opisina. At isa pa ay naging mahalaga siyang miyembro ng grupo. Isang araw, habang nagdadala ng mga dokumento si Elizabeth sa opisina para papermahan sa department head, napansin niya na natanggal ang isang botone sa manggas ng kamiseta ng kanyang boss na naging dahilan upang makita ang isang peklat na kapareho ng sa kanyang asawa. Dahil sa matinding pagkabigla ay nabitawan niya ang mga papel. Pasensya na. Okay lang ba ang lahat? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero ang peklat sa iyong kamay, parang nakita ko na dati. Hindi maaari. Kilala mo ba si Leo, Elizabeth? Oo. Pero paano mo nalaman ang pangalang yon? Nasasabik na tanong ni Andrew. Hindi mapigilan ni Elizabeth ang kanyang mga luha.
Umupo siya sa isang upuan at humagulhol. Ikinuwento niya sa kanyang boss ang lahat ng tungkol kay Leo, ang aksidente at ang kanyang 3 anak. At nang matapos ang kwento, tumulo ang mga luha sa mga mata ni Andrew. Napagtanto niya, nakaharap niya ang asawa ng kanyang yumaong kaibigan, na kung saan ay mayroon silang sumpaan noong kanilang kabataan. Nang marinig niyang may 3 anak si Elizabeth, ay agad niyang tinaasan ang sweldo nito at nagsimulang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa pakiramdam ng pagiging guilty, dahil hindi niya nahanap ang kanyang kaibigan ng mas maaga, mas madalas na siyang bumisita sa bahay ni Elizabeth upang tulungan siya sa mga bata. Medyo kahawig ni Andrew si Leo, kaya't palagi siyang tinatawag na papa ng bunsong si Kate. Hindi na malaya ni Elizabeth na nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang damdamin para kay Andrew. Nagsimula sa paggalang at nauwi naman sa maseryosong emosyon. Wala pang 1 buwan matapos ang kanilang di malilimutang pag-uusap sa opisina. Nabuo ang isang espesyal na ugnayan sa pagitan ng dalawa, na para bang matagal na silang magkakilala. Elizabeth, alam mo, matagal ko nang pinag-iisipan ito. Nag-iisa lamang ako. Walang pamilya o mga anak. Naitaguyod ko na ang aking karera kaya't nawala na ako ng oras para mag-isip pa tungkol sa pamilya. Sa madaling salita, papayag ka bang pakasalan ako? Tanong ni Andrew na parang isang nahihiyang bata. Para sa kanya, si Elizabeth at ang mga anak ng kanyang yumaong kaibigan ay matagal ng parang kanyang sariling pamilya. Masayang pumayag si Elizabeth. Ito ay hindi dahil sa tulong, kundi dahil sa nagugustuhan niya si Andrew, at lalo itong tumitindi sa bawat araw na dumaraan. Nagkaroon sila ng simpleng kasal, at idinao sa isang taimtim na gabi sa cafe kung saan unang nakilala ni Elizabeth si Leo. Dumalo rin si Mrs. Lisa. Sinang-ayunan niya ang pinili ni Elizabeth, at nagustuhan rin niya si Andrew. Siya ay isang marangal na tao tulad ni Leo. Wala kang dapat ipag-alinlangan, anak. Nakikita ko ito sa kanyang mga mata. Napakabuti niya. Sabi ni Mrs. Lisa habang pinapahid ang mga luha dahil sa tuwa. Walang pagdududa si Elizabeth. Mahal niya si Andrew at mahal din siya nito. Inilagay nila sa kanilang mga puso at isip na tinitingnan sila ni Leo mula sa langit. Natutuwa ito para sa kanila at nagnanais ng kaligayahan at pananampalataya para sa hinaharap ng kanyang matalik na kaibigan at kay Elizabeth. At para sa mga bata, kailanman ay hindi nagkulang si Andrew sa mga ito. Para sa kanya, ang mga ito ay parang kanyang sariling mga anak. Matapos ang lahat ng nangyari, ang sumpa na ginawa nila ni Leo sa isa't isa maraming taon na ang lumipas, ay hindi nakabatay sa panahon o sa hirap ng buhay. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ni Elizabeth. Kwento ng wagas na pagmamahal at pamilya. Eto nga pala ang inyong ining na nagsasabing, ang ugnayan na nagdudugtong sa tunay na pamilya ay hindi dugo, kundi paggalang at saya sa buhay ng isa't isa. Ang lahat ng bagay ay may dahilan. Maaaring hindi mo ito makita ngayon, ngunit sa kalaunan ay ipapakita ng Diyos kung bakit niya hinayaan mangyari ang mga bagay. Laging tandaan na ang kanyang paraan ay mas mabuti kaysa sa ating mga paraan. Ang kanyang kalooban ay higit pa sa ating kalooban, kaya't magtiwala ka sa kanya.